Good morning, everyone. May I invite you to stand and let us get our Bibles and let us proceed to the most important part of this morning, the hearing and reading the Word of God. Let us open our Bibles in the two books of it, the book of Hebrews and the book of Matthew. Let us open first our Bible in Hebrews chapter 12, verse 2. And let us jump to Matthew 14 later. Hebrews chapter 12, verse 2. May I read the verse? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let us jump to Matthew chapter 14, verse 26 to 30. Matthew chapter 14, verse 26 to 30. May I read verse? And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if thou be bid me come unto thee in water. Verse 29, and he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you once again for this wonderful opportunity again to worship you in spirit and truth. Thank you, Lord, for the protection for a week that you save us from the impending danger of earthquake. We are asking for your forgiveness for the sins we have committed against thee, from our mouth, from our eyes, from our mind, and to our heart. Lord, give us the wisdom and understanding as we continue learning thy word. And bless us materially, spiritually, and financially. And all these things I ask in the name of Lord Jesus Christ. Amen. You can take your seat. Okay, so this morning, we have visitor. No? May I note your name, sir? What is your name, sir? Paul. Paul. Okay, thank you very much, sir. His name is Paul. So, Central Baptist Church is welcoming you. No? So thank you for attending this special morning worship. No? I believe this is not an accident. No? This is God's intent that you will join the worship for this Sunday. So there are two books that we have just opened: the book of Hebrews and the book of Matthew. It talks about keeping your eyes on Him. Yes, we have just encountered the massive earthquake, 7.1 and 6.1. From the epicenter is at Sarangani Gang. They were being affected. And South Cotabato has been also affected. Some of the structure here was been destroyed. Houses has been destroyed. Likewise, in our extension church at Inoas, some of the houses there has been destroyed, no? And they have just evacuated. No? And even in our school, in our work, no? 1 week, we have no work. So I'm very happy. Just kidding. Just kidding aside. No? And we just call the name of the Lord to save us. No? All of us, when the earthquake said, the exactly time is 7:37 in the morning, earthquake began. And 8:01, nag-stop na po yung earthquake. Lahat po natakot, lahat nagpanik. Meron yung umiyak. And meron naman yung tinatawag natin na nahilo. And some have collapsed. And we have recorded 138 injured people and 34 died during that earthquake. So makita natin, it's very crucial na earthquake. So, but we are thankful that God saved us.
siguro kung siguro yung oras na nagkaroon ng lindol is alas 10 o alas 9 ng umaga, at yung mga bata at tayo rin po ay andoon sa opisina o sa trabaho mismo, siguro mas marami pa pong namatay. No? Pero glad to say that God planned it all. God planned it all. Why? Because that is just a time for us to have our flag ceremony. No? So, andun tayo sa ground. Or ang iba siguro nagabiyahe pa. No? Pero kung titignan po natin sa ibang senaryo o ibang na lugar, in Baguio City, sa bansang Haiti, ang time po na nangyari ng lindol is gabi. Ang iba is tulog. But that is just a God's plan. Everything happens is God's plan. So nakita natin dito na sabi niya, if we are honest with ourselves this morning, we have to admit that we are living in the most distracted, noisy era in human history. Every single day or 1,000 different things are screaming for our attention. So every day of our life, there are many things that distracted us. Tama po ba? Na yung interest mo wala sa church, yung focus mo wala sa church. No? Yung focus mo is andun sa labas. Kaya nga kami po, kung andun po kami sa klase, sinasabi namin sa mga bata, you are just present but you are mentally absent. Tama po ba? Yung sinasabi natin, wala yung focus natin sa simbahan. Ang focus natin ay andoon sa mga ibang sitwasyon. Ganun yung nangyari dito. Sa time ni Peter at saka time ni Paul. Kaya sinasabi ni Peter, sinasabi ni Apostle Pablo, keep your eyes on God. Keep your focus on God. But Peter, nagkabaliktad sila. Anong natabo kay Peter? Ano nangyari po kay Peter? Ang nangyari po kay Peter, yes, ang focus ko sa una, sa Diyos. Pero nung nakita niya, o naramdaman niya ang environment is changing, ano nangyari? He got sick. He got changed. Whether that is an emotion or interest. No? For the moment we wake up and check our phones, we are bombarded by bad news. Tama po ba? Sa umaga, hindi yung Biblia po ang inopen po natin. Ano yung inopen po natin? Cellphone, Facebook, Snapchat. Ano nangyari? May klase ba bukas? Titignan mo agad. Yun yung first. Wala nang prayer. Ano nangyari? Ano nangyari ngayon? I-open muna natin yung kumbaga news, no? Cellphones, TV, etc. But then, we are bombarded by bad news, local and global crisis, and even family pressures, financial stress, and internal anxieties. So yun yung nakaka-bombard o yun yung nakaka-distract ko sa believer. So maraming beses ka na-distract, wala na sa focus. Even sometimes, kung may pupuntahan ka na isang lugar o meron kang pupuntahan na kapitbahay o may kakausapin ka, maraming pumapasok, pupunta ba ako? Hindi. No? Mag-move forward ba ako? Hindi. No? The enemy of our soul knows a fundamental about human nature. Whatever capture your interest will ultimately control your direction. Whatever capture your interest will ultimately control your direction in life. Ano nakaka-capture sa imo mga interest? Ano nakaka-capture sa imo mga kaugalingon? Diba? Nakaka-capture sa imo siguro yung sasakyan. Yan yung gusto mong kukunin. 5 years mo na. Nakaka-capture yan. Doon na yung focus mo. Saan ba napunta ang focus ng tao ngayon? Kaya sinasabi ni Peter, focus, keep your eyes on God. No? He doesn't have to make you fall into program of sin to distray your faith. He simply has to distract you. So the king or the prince of the power of the air, Satan, is distracting us in our everyday life. Kaya yung lumindol, wala na yung focus ko sa mga student ko kasi ang ako niya sa is 32. Sila na 32 verse
sinailan na ispolik. Paano yun ba? Sa spugari, sino nagawin? Nagawin ba? Ang inis ng focus mo sa mga kabataan, parents ako. Sabi ko, parents ako. Dapat yung anak ko, yung unahin mo ba? Paano? Alam, parang pa rin mo yung isarin mo. Hindi kaya. Tumawag ko kung walang signal, walang electricity. No? So maraming barrier that time. Sinimulan ko kasi ang grade 10 namin, may transfer na lipong siya. Transfer na siya, nalipong natumba. Then nadaganan sa Hariplex. So, isa yung casualty namin. So, siyempre, wala namang nurse sa amin. At sigurado, ako hindi ako tamad. Kakad sa iyasang first aid. So, ano kaya ang isipin? Ano kaya yung gagawin mo na first step to step? Kasi maraming pumapasok sa iyong isip. No? Let me distract you to do your job. Ano siya? Even our co-teacher, imbes ka, katulungan mo yung kasama mo, sila pa yung umiiyak. Mahirap yun. So, kaya nga sinasabi natin, pag dumating yung scenario or situation na parehas sila, yung matabo pa nga siguro hindi ko lang mataan. Kasi mas madamo pag itang mag-bar down. No? Okay? And even you, no? Even sa lahat. Siguro naka-experience niya po sila siguro na. Sabi niya dito, if he can get you to stare your problems, he can paralyze you with fear. Okay. Taksa sa aton may problema. Amo na ang isa nga ginangatake minsan prince of the power of the air, Satan. Ginadistract kita sa aton na problema. Why? Why? Because our problem is 24/7. Tama po ba? Ang problema hindi pinanagapahuway. Oras-oras kita may problema. Hindi lang sa aton nga lawas, kundi sa aton nga environment. Okay? So that is why God's Word comes to us today with a vital life-saving instruction found in Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. What are the instances or what are the focus for this message for this morning? There are three. The power of the holy instruction, the lesson of the ways, and you become what you behold. So makato kita sa first, the power of holy instruction. When Apostle Paul or the writer of Hebrews tells us to fix our eyes, the original Greek text uses in this word is aprohao. Aprohao, A-P-H-O-R-A-O. This is literally means to look away for everything else in order to focus exclusively on one thing. So, sinasabi ni Apostle Pablo, isa-isa muna. One day at a time. Diba? One day at a time. Sweet Jesus. And every whatever I do. So, sinasabi sa atin na isa-isa muna. Hindi natin pwede na hati-hatiin ang katawan po natin. Even may ligot ang ate ko, si Ate Geraldine, meron siyang negosyo. Ang nangyari, pag nagsisimba kami isang Sunday dati, inisip niya yung negosyo niya, may tumatawag, ano ba yan? Hindi mo yung mag-focus. Di ba, kasimba ikaw, pero ang focus mo sa imo negosyo. Pangit siya. Where is your focus? Sa simbahan ba or sa negosyo? Kasi mayroong tumatawag na customer, ano ba? Hindi mo alam. So, ang gagawin ng tuwing i-off na lang ang cellphone. Sabi lang, no? Para walang distraction sa imo, off your cellphone. Tama yun, no? Yun yung nakita ko sa kanya. Okay. So, this is a casualty. No? It is a deliberately choice to become blind to distraction. It is our choice na hindi ka ma-distract kung ara kita sa simbahan. Meron isang story happens in a church. Sabi sa pastor, sa next Sunday, lahat kayo kukuha ng baso. Gusto ko yung babasahin na baso. Yung pinakamahal na baso.
Sabi ng membro, ano yung gusto mong pastor na kukunin natin yung pinakamahal? Oo. Pwede kayo bumili sa mall. Yun yung pinakamahal. Then, pag Sunday, pag worship time na, gusto ko na punuin niyo yung baso ng tubig at hawakan ninyo. Sabi niya. At habang ako po ay nagwawali, habang ako po ay nagtupreach, hawakan niyo at hindi ko gusto na may magtugas, may magtulog na discard isang patak. So dapat hawakang mabuti. Ngayon, ang pinahawak is ang mga nanay at saka tatay. At gusto ko rin na dalhin ninyo ang mga anak ninyo. Ibot ang pastor, ay natin ang mga membro. At wala pong Sunday school teacher na kukunin yung bata nyo kumbaga, nang i-control ang mga bata. Wala po siya. Wala. Ang Sunday school teacher is uupo rin po sa church. Ngayon, at makinig kayo habang ako nagtutig. Sabi niya, paano na nga? May bata ako. Iba didistract ako. Ang natabo, sabi niya, if we keep our focus to God, you are not being distracted. Tama po. So, ang focus mo, wala rin distract. So, ang ginamban, let us put our focus on God. Same niya po sa kabayo na nagkatalagan. Kung wala sa nakabutang diring nga piring, magkato ito, magkato naman sa piyak. Ginamban din, focus on God. Church focus is a zero-sum game. You cannot look at your peers and your father at the same time. You cannot measure the height of your giant while appreciating the scale of your God. You cannot focus. Kaya, we cannot serve two masters at the same time. Hindi ka pwede nga hatiin yung katawan natin. No? Many of us are drowning in the anxiety during the week because we are giving our problems a 24/7 stare. And only Jesus a casual glance on Sunday morning. Kaya nga pag Sunday, wala. Makatula ko to attendance. Wala na. Kasi nakapokus kita sa ating nga kaugalingo. Wala na sa focus sa church. No? God is calling us to flip and script. Look away from chaos and lock your interest on Christ. Sabi niya, we need to lock our interest. We need to focus to God also in our life. Kaya mayroon naman yung sinabi ni Kuya Arthur, ay ninong Arthur na, pag nabinog lang, dito ka lang magtawag. Mayroon naman yun. Tama na, nabinog kami. Kapala-pala kami sa garito. Dito ka lang magtawag. In Jesus' name! No, we cannot, mabagaling yung pastor, hindi natin pwede review ang lino. So habang wala pang lino, let us call the name of Jesus to save us always. Tama po ba? No? That is the story behind Hebrews chapter 12 verse 2. Second, Matthew chapter 14, the story of Peter. Peter was one of the 12 disciples of the Lord Jesus Christ and he was one of the favorite of Jesus as an apostle. When displayed out of perfect in the life of Peter, the disciples are trapped and terrified storm in the middle of the night. And Jesus comes walking to them on water. Peter stepped out in the boat and miraculously began walk on the water too. Sabi niya, during that time, andun sila sa Sea of Galilee. Si Peter and other 12 disciples. Ang iban, nakatulog. And ang iban, they have fear. Nanininig sila kasi malakas yung hangin, malakas na malakas. Then, nakita nila may tao. It was Jesus stepping on the waves. And nakita ni Peter, sabi ni Peter, Lord, can I? And third said, yes, you can. Then, Peter, his eyes are focused to God. Nakafocus ang iyang eyes toward God. Then, pag meron na yung hangin, sabi niya sa verse 29, and he said, come, and when Peter
Peter was come down out of the ship. He walked on the water to go to Jesus, pumunta siya sa kay God. But 30, but when he saw the wind, boisterous, he was afraid. Bigla, nung nahanginan na siya, at tumingin siya sa kanyang paligid, dito na nag-change ang lahat. Wala na yung focus sa Ginoo, kundi ang focus niya, how can he save himself? Hindi niya mahirap. How can he save himself? Naara na ang Ginoo sa iya. Ang naisip niya pa, paano ko maka-ahon diri? Nahadlok na siya, gasip na siya. Kaya nga sabi niya, look unto God. Hindi siya, nagtanaw din siya. Kaya di ba, sa time ni Abraham, or the time of the family of Lot, no? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ka mo pwede magbalik-tanaw sa Sodom and Gomorrah. Pero ang asawa nila, nagtanaw ang natabo sa iya, naging pillar of salt. When we are being distracted, the enemy is actually is already there to attack you. Pag nagbalikid ka pa, nabalaan mo na nagani, bigla ka maatakion sa kalaban. Dito ka ma-distract. Dito ka na mag-down. Kaya kung anak kita sa kainiton sa pag-alagad sa Ginoo, hindi ka na pwede magbalik-balikod ay magbalik-balikod mo na nakalipas. Pag o ka na gani, all things are passed away, all things become new, tapos babalik ka pa, wala na magsisink ka na. Ang Kristohano na dinasiling, isang Kristohano na gagapadayon, hindi gagabalik-balik. Kamu na ganyan, hindi kita magpunta. Padayon. Kaya nga magaling pastor, hindi mo gusto magpabautismo. Dito sa river o dito sa dagat. Nakabali na. Dito kami sa dagat, pastor, naman ako. Kasi libre swimming. Pero dito sa dagat, gabalik-balik. I mean, importante na hindi kita magbalik-balik sa dati natin nila. Inayin ko. Okay? Sabi niya, verse 30, when he saw the wind, he was afraid. Fear will enter our life. And it is beginning to sing, cried out, Lord, save me. Sabi niya, verse 31, and immediately, Jesus stretched forth his hand. May second chance pa na ginawa sa Diyos para kay Peter. He stretched his hand toward us. Pasalamat kita mga kapatid, na biskan kita nagbalik sa dati at nakaugalingon or kita bala nag-backslide, God is giving us second chance. Diba? Pasalamat ka kasi na hindi dyan kita ginpabayan sa Ginoo. Biskan ikaw nag-backslide, tungod may second chance pa kita. God stretched His hands toward us. Amin ko. And caught him. Hinawakan, and said unto him, O thou, little faith, tinawalan lang ang little faith. He challenged us to pursue our faith, to pursue our personal, that is Christ. Wherefore didst thou doubt, and we should not doubt kung ano ang gatabo sa ato. Plano sang Ginoo ina. Kung may problema kita, kaya mo nang malampasan ara kami ang Ginoo. Sabi niya, nothing crucial. The wind did not suddenly start blowing harder when Peter began to sink. The storm was already at its worst when he stepped out of the boat. The environment didn't change. Peter focused in. Kung sinasilindra, kasi Peter ang nag-end ang iyang focus. Kaya sa atong lahat. Sabi ko gani, sa amot na dati ko kasimbahan, dito sa Wine lima kami nag-train nila, nga magpuan ba, bayaran kami ng pianist, guitarist ng puan ba, nahayaan ng simbahan ba. Pero everything changed when there is a problem come. Isa muna, namin ang init-init ba sa muna. Pero nung bigla na nag-change, wala na. Parehas di ako sa akin. Kung kainiton ka na sa simbahan,
hindi ka rin magpabugnaw. Padayon ang kailiton sa pag-alagad. Sabi niya gani, do not change your focus, but always stick. Stick sa mga focus sa pag-alagad. Hindi ka na magbalik. No? Even nga, kung tinawag ka sa ministry, hindi ka na pwede mag-back out. Diba? Number 3. You become what you behold. When your interest so important to God, ang question is, why is your interest so important to God? Because of spiritual found in 2 Corinthians 3:18. Ato ta sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. May question din na. Nga importante daw sa Ginoo gyapon ang imong interest o imong nga motive o imong iniisip. Sa kadamo-damo ka man ang iniisip, importante gyapon na sa Ginoo. Ang sabat is 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Chapter 3 verse 18. 3:18. For as much as he manifests declared to the epistle of pride, 3:18. But we all with open face, beholding as a glass the glory of the Lord, and changed in the same image for the glory to glory, even by the Spirit of God. Okay. So ginasiling dira na sa tanan nga butang no, nga gatabo sa aton, nga interest mo ay na, gina-analyze gyapon ina sa Ginoo. Gina-direct gyapon kita sa Holy Spirit. Gina-plan gyapon sa Holy Spirit na. Na ilang naging plano mo sa imo nga kaugalingon, na biskan nagdula ka na, ginabalik ka sa Ginoo. No? Ang Holy Spirit ara gyapon nagadadlong sa aton. Amo na ang pasiling diri nga conscience. Nga ang mga konsensya, ibalik ang imong ang focus mo sa Ginoo. Amo na siya diri. No? Kaya sabi niya, we are transformed into the image of whatever we contemplate. If we spend your week staring at the toxic media, you become fearful. Kung ano ang ginatanaw mo, amo na ka ikaw. Kung ano ang ginahimo mo sa imo nga sarili, amo na ikaw. Pero kung ano ka sa simad nga padayon, amo na ikaw mo. Ang imo ba lang ang aura? Pero kung ang pagtanaw sa imo, pag-abot mo pa lang, ito problema na ang ara sa imo nga face, problema ang mag-abot sa imo. Pero kalipay ang ara sa imo, kalipay ang pagtanaw nila sa imo. Yes. Tama ba? Biskan na ginabatsyag ka, pero ang imo nga face na wala ka ginabatsyag. Pati siya nga may ginabatsyag, ang pagtanaw niya man sa giyapon sa sarili, wala sa ginabatsyag. Yes. Amo na siya, Lee, nga if we spend our life, nga ang inaingay mo parehas giyapon, amo na giyapon pagtanaw nila. So, kailangan, umabot ka man sa isa kasi na lugar, sabi nila, taguin mo ang inner self mo, ipagawas ang outside self mo nga sinasabi. Ang aura ba? Ang aura ang nagpapakita kung ano ang dapat matabo. Pero kung ang face mo ng problema daw, pagdaw daw, sabi na ganila, ang unang din pakasalan mo, sexy. Kung ako na siya, sexy na tanaon. Pag-abot sa 5 years, 10 years, naging or na siya. Hindi ganon. 1.5. 1.5 or 2 mo na. Hindi ganon. Ang put ko si Lingon, dapat walang nagbago. Kung ano yung aura mo dati, dapat aura mo pa dahil hindi papalit-palit. Para hindi ka ma-distract. Or sabi nila, losyang hindi. Ang sa Kristohanon, nangit mo na sa losyang at Kristohanon, depende yan sa pagdala. Hindi ko sinasabi si Mrs. Kwa. Ang sinasabi ko rin, sample. Sample lang sa sample. I mean, na kita pala, no? Kita pala dapat. Pag abot mo pala, fresh! Hindi pa lang, hindi. Kailangan kita, gusto ka na sa school ba, nakakaguba abis ng adlaw. If you spend your week staring at the worldly success, you become envious. Kung ang isip mo lang,
is yung tawag sila ng inggit. Naiinggit, araw-araw naiinggit ka. Naiinggit ka sa kapitbahay mo, naiinggit ka sa kasama mo. Ang tawag sa imo ay ng inggit mo na inggitiro, pangit, kinagyak mo. Wala ang focus mo dito. Ang wala ka ng focus sa Diyos, kundi ang focus mo sa material things. Kaya sabi niya, do not lay your treasures on this earth, but lay your treasures in heaven. Okay, next. But if you spend your weeks staring at Jesus, beholding His goodness, His grace, sovereign in power, His peace will start to guard your mind. And you don't get peace by begging for it. You get peace by beholding the Prince of Peace. Sinasabi po dito, na yung focus mo sa Diyos, biskan ano matabo sa inyong alawas, pero ang focus mo sa Diyos, bahala na ang Diyos sa iyo. Behold, sabi niya, His goodness. Kaya ang kinakanta natin yung the goodness of God. Kaya nga sinasabi po natin na yung kanta na yung kanta yun sa Tugat. Yung Tugat eh. Kasang pag-uisa. Tugat. Naroon lang. Malagaman. Maayo ang Ginoo sa tanan. At yung niya, yung English niya. God is good all the time and God is good all the time God is good. The Lord our God is good all the time God is good. Ano sila? Na praise. So sinasabi natin, mayaman nato nina, tungod sini, kung arat ang atong na-focus sa Ginoo, all the time, God is good. Tama? Ha? Tungod God is good all the time. Maayo ang Ginoo sa tanan. Sa tanan, maayo ang Ginoo. Kung ara ang imo nga focus sa Ginoo. Pero kung wala ang focus sa imo nga Ginoo, you will doubt. Ha? Ikaw naman ang masirahan sa bahay, ano sasabihin mo? God is good? Hindi siguro. Sabi mo, God is bad. No? Pero kung sa imo lang, ako galingon ina. Pero kung ang imo mapagtuo, ara sa Ginoo, siguro makakasilog na you accept that. I remember that Victory Liner, Solid North. Ang drivers ng Solid North from Baguio to Manila. And that time is 4 o'clock in the afternoon ang travel niya papunta na sa Manila. Ngayon, yung van na yan, ang isang kapamilya, nag-travel sila pang Pampanga, papuli na sa Pangasinan. Nag-updanay sila sa Tiplex. Nag-updanay sila. Yung driver ng Solid North, na transit, nabanggan niya yung van. At lahat patay. Lahat yung nakadoon, patay except yung driver. Yung driver is yung tatay. At lahat ng pamilya niya patay. Ang driver, ang sabi niya, nakatulog ang driver. Ang rason sa driver, sige lahat naman siguro makabagla, sasabi mo, nakatulog ako eh. At walang natapos sa bus, gagalan niya lang yung van. At during that interview, in-interview nila ang tatay, sabi niya, hindi niya sinisi yung driver ng bus. Hindi siya nagpangita sa sisi. Hindi wala siyang sinisi. Sabi niya, God is good. I know God has a purpose na dibuhat niya ako ng pamilya. Nakiling ba lang sila? Sa ato na, sakit-sakit na. Wala ng pamilya. Pero inang na tao, dali, is a member of Pilgrims Baptist Church, Pangasinan. Wow, grabe ko mo, Baptist Church. Kasi rin siya gin-accept niya ang natabo. Wala na siya nag-file sa case. Arasan na sa news. Pili-research sa YouTube. Grabe guys. Kung sa atin man, natabo man inangalinog sa atin, we need to accept it because God has a plan. He wants that nakita, that is just a reminder to us that our focus should
should makadto sa Ginoo. Wala ba kamo na-observe mga kapatid na malapit sa Ala River na adlaw-adlaw wala chocolate ina? No? Alin sang paglinog as sa subong chocolate. Sabi ko, swerte ako sa paro katabok ang yan ng motor man. Swerte ka chocolate. No? Usog Japon. No? But God has a plan. God still has a plan. Sabi niya dito, His peace will start to guard you. Titagaan kita sa Ginoo, sang peace. Oh. God still give us the comfort. As I close this, as we prepare to enter a new week, I challenge you to look down at your focus. Stop staring at the wind and waves. Jesus is standing right in the middle of the storm today. He is asking you to fix the weather, and He is asking you to rely on your own human strength. He is simply saying, look at me. Sabi niya, wala na sa iban na dapat himuon ang isa ka membro, ang isa ka believer. Just to look at Him. We need to look at Him. Let us turn our eyes from the destruction of this world. Let us look full in His wonderful face and watch the anxieties of this earth grow, strange redeemed in the light of His glory and grace. Ang tanan na nakabo sa aton, ihatag naton niya sa Ginoo. Hindi kita Diyos na maghatag sa judgment. Hindi kita ang kinanglan nga magbulag. Ang Diyos mismo ang dapat magbulag. Ang Diyos na balog sa tanan. Let us open our Bible in Hebrews chapter 12 verse 2. And let us read all together. Sabay-sabay po natin basahin ang Hebrews chapter 12 verse 2. At ang sabi, ready go? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for joy that He set before His endured the cross, despising the shame, and sat down on the right hand of the throne of God. He's there looking to us. Ang kinasilan lang diri, tanaw kita sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, tanaw kita sa Ginoo. Hindi kita magkabalaka, may plano ang Ginoo sa tanan. Tinanglan mo lang, matanaw sa iya. Our relationship should be intimate to God. Our focus should be on God. Hindi ka magkabalaka. Sa tanan nga buta, may plano ang Ginoo. Let us stand and let us pray. Lord, salamat ni naman namin say na ginahatag mo sa amon. Salamat gitman. Ay hindi mo kami ginpabayan, biska na may linukid. Salamat sa proteksyon. Salamat Japon na gituduan mo kami. Na ang amon na focus is para lang sa inyo. Is makanto sa inyo. Teach us always to have an intimate relationship with you, Lord. And teach us always to have a peace of mind, peace of heart, and give us also a motivated heart and an encouragement heart as we share your gospel to our fellow brethren. Lord, we are thankful that your will, your plan in this ministry is always there. Napasalamat kami, O Lord, na ang imo kaayo para gyapon sa amin. Salamat sa mga blessing nga nagabo. Salamat sa tanan. Inatugyan namon ang isa naman na simana sa imo. I pray, O Lord, that everything that we do is we need to look to seek an advice sa amon nga himuon before kami magubra. Forgive us for the sins we have committed against you. All these things I ask in the name of Jesus Christ. Amen.